Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Sa pangalan ng PEDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, taos puso kaming mag-anyaya sa inyo nga makikinig sa aming programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan o sa malinaw na pag-iisip upang sa ganun ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan nga pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia, at kung mayroon mang mga referensya na binasa namin, ito ay binasa po namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ito po ang programa namin, ang Tatak ng Espiritu Santo, ay patuloy na mapakinggan dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa Sabado. At sa Kidapawan sa Teleradyo sa Ronda FM, mapakinggan po ang programa na ito sa oras sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing linggo. At ngayon, makakasama pa po natin ang iba pa na mga ministro ng PEDM. Kumusta mga kapatid at mga kaibigan? Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Junil Inirlan. At ngayon, ibigay ko kayo sa iba ko pang mga kasama na ministro sa PEDM. Ito naman po si Lucio Lopez Jr. At ito naman po si Jan Minard Magalso. At ako naman po, kapatid na Louie Dueñas. At ito naman po ang inyong kapatid, Brother Abilino Nabalitan Jr. Kasama at sa paglaganap ng ating Panginoon Diyos Espiritu Santo at mayroon pang kasama natin magpakilala. At ito naman yung kapatid, Brother Kili Encepedo, ug ibigay ko sa bangkong kasamahan. At ito naman po ang inyong kapatid, Brother Jason Lopez. Kumusta mga kapatid at mga kaibigan? Ito po ang inyong kapatid na Distril Macarayo. At ngayon, ibabalik ko kayo sa kapatid na Hermogenes Macarayo upang talakay ng tema o paksa. Bago po natin tatalakay ng paksa po natin ngayon, binabati po natin ang pinakamamahal po natin na General President and Founder ng organisasyon ng ICAGSI o UCAGSI, Ma'am Lilia Tuonan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating General Secretary ng organisasyon ng ICAGSI o UCAGSI, Ma'am Lisa Subak. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating Legal Counsel, si Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Attorney, at sa iyong buong sambahayan. At ngayon, bago po natin tatalakay ng paksa po natin, ipahayag po natin ang tungkol sa PEDM, kung ano ang status ng PEDM. Ang PEDM ay isa itong relihiyon na rehistrado sa Securities and Exchange Commission noong March 6, 2024 at itinatag itong relihiyon na PEDM noong 2023, December 29 at narehistro sa gobyerno sa Pilipinas noong March 6. At ang layunin bakit na itatag ang relihiyon na PEDM upang ipalaganap ang pananalig ng mga tao sa Espiritu Santo. At ang isa sa mga karapat-dapat na maging kaanib sa relihiyon na PEDM ay mayroong mabuti na sa iba't ibang mga relihiyon, mabuti na ipinakita ng relihiyon na PEDM tungkol sa pag-unawa sa iba't ibang mga relihiyon. Ito ang mga katangian sa nasa loob sa relihiyon na PEDM nga karapat-dapat na maging kaanib sa relihiyon na PEDM. At ang isa sa mga gawain sa mga nasa loob sa relihiyon na PEDM ay ang pagbigay tulong ng mga tao na mayroong mga karamdaman na mga sakit sa pamamagitan sa paggamot, sa pamamagitan sa mga pulong na sa mga salita na ibinigay ni Master sa atin. At ito ang ginamit po natin sa lahat na mga nasa loob ng PEDM, ang ginamit po natin sa paggamot sa mga taong humingi ng tulong sa atin sa pamamagitan din sa mga salita na binigay ni Master sa atin. Yun ang ginamit po namin. At ngayon, ang tatalakayin po natin
na paksa ay tungkol sa ano ang hinula sa Biblia na mangyari sa mga tao at sa mga hayop at sa mga ibon at sa mga isda sa dagat at sa lahat na mga bagay. At lalo na, ano ang hinuula sa banal na aklat na mangyari sa buong daigdig pagdating sa araw ng paghuhukom. Ito ang tatalakayin po natin ngayon. Mahalaga po ito para sa palaging nakikinig at nagmamasid sa programa po natin para malalaman nila bakit ganito ang palaging maririnig natin sa pangangaral sa PEDM na mga ministro. Meron lang kaming layunin. Bakit ito ang palagi naming dinala po namin sa programa po namin dito sa ere? Bakit? Dahil mahalaga ito para sa tao, lalo na sa mga nakasulat sa Biblia, kung ano ang hula na mangyari sa mga tao, sa mga hayop at sa mga isda at sa mga ibon, lalo na sa mga bagay na nandito sa sanlibutan, o ano ang mangyari sa buong daigdig pagdating sa araw ng paghukom. Puntahan na po natin ang Biblia, kapatid na Israel. Ano ang nakasulat sa Biblia na hula na kung tutuparin ito sa tao ay mahalaga ikabubuti sa tao at lalo na sa mga bumabasa at sa mga nakikinig. Pag tinutupad nila ang nakasulat sa Biblia, ano ang matanggap nila? Mapalad ang mga tao, kapatid na makarayo, na ito po ang nakapahayag sa pahayag 1:3. Ito po ang nakasaad. Ang babasahin mo, ang translation na ang salita ng Diyos. Ito po ang nakasaad, kapatid na makarayo at mga kapatid. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito, kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinabi rito ay malapit ng mangyayari. Yun ang nabasa po natin, mga kapatid at mga kaibigan. At mga giliw pong tagapakinig sa programa po namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Mapalad ang tao na bumabasa. Ang tinutukoy nito ay ang mga mangangaral at ang mga nakikinig sa binasa na nasulat nito at tumutupad sa nakasulat dito, sapagkat ang sinabi rito sa nakasulat malapit nang mangyari. Ito ang nabasa po natin sa Biblia. Maliwanag po, mga giliw po naming tagapakinig sa programa po namin. Ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Mapalad ang tao na tutuparin nila ang narinig nila sa binasa. Sinong nagbasa? Mga mangangaral. Kasi malapit nang mangyari ang nasulat sa mga hula. Binanggit ng ating Panginoong Jesucristo nung ang ating Panginoong Jesucristo kasama ang mga tagapaglingkod niya. Meron siyang binanggit na lahat ng mga nakasulat sa Biblia matutupad lahat. Meron ba po tayong katunayan na maipakita po natin sa tagapakinig po sa programa po natin, kapatid na Junel? Meron po, kapatid na makarayo, mabasa natin dito sa Mateo 5:18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga lawa, ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Masanag po, mga kapatid po at mga giliw po, lalo na sa mga giliw po naming tagapakinig sa programa na ito, na lahat na iginuhit at tuldok, lahat matutupad, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi kami ang nagsabi. Kami lang ang nagbasa at ang ating Panginoong Hesukristo ang may sabi. At isinulat ito sa mga lingkod niya. Isa si apostol na si Mateo. Isinulat ni Mateo, ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, lahat na mga hula na ginuhit sa banal na aklat at nilagyan ng tuldok, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, matutupad lahat. Yun ang nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, mga giliw po naming tagapakinig sa programa na ito. Kaya nga, puntahan na natin ang binanggit po namin, ano kaya ang mangyari pagdating sa araw ng paghuhukom sa mga tao at sa mga hayop at sa mga ibon, sa mga isda sa dagat, at lalo na sa mga bagay
na ginawa ng mga tao o sa mga bagay na ginawa ng Panginoong Diyos nga nakikita natin sa mundo na ito. At ano kaya ang mangyari sa buong daigdig pagdating sa araw ng paghuhukom? Puntahan natin ang talata na nasa banal na aklat kung ano ang mangyari sa mga tao, ibon, mga hayop at mga isda at sa mga bagay. Ano ang mangyari na sa binanggit natin, kapatid na Jason, ayon sa nakasulat sa banal na aklat? At ito po ang mababasa. Atin lang pong basahin dito sa Sipanyas 1:2 hanggang 3. Aking lubos na lilipulin ang lahat na bagay sa ibabaw ng lupa, sabi ng Panginoon. Aking lilipulin ang tao at ang hayop. Aking lilipulin ang mga ibon sa impapawid at ang mga isda sa dagat at ang mga katitisuran na kasama ng mga masama, at aking ihihiwalay ang tao sa ibabaw ng lupa, ang sabi ng Panginoon. May sabi ang Panginoon, lilipulin niya ang lahat ng mga bagay sa lupa. Sino ang nagsabi? Ang Panginoong Diyos ano pa? Lilipulin niya ang mga tao. Ano pa? Mga hayop. Sabi ng Panginoon, lilipulin ko ang mga ibon sa himpapawid. Pati na ang mga isda sa dagat, lilipulin ng Panginoong Diyos. Sa nabasa po nating talata na nakasulat sa Biblia, kaya nga mga kapatid at mga giliw po na tagapakinig po namin sa programa na ito, mabuti na bigyan nating pansin ang mga hula na nakasulat sa banal na aklat kasi nakakatakot ang layunin ng Panginoong Diyos sa mangyari sa lahat ng mga bagay at mararanasan ng mga tao na mayroong paglipol ng Panginoong Diyos. Ito ang sinabi sa hula na nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat, kaya nga dapat natin malalaman kung paano tayo makasisiguro sa sarili po natin, kasama po ang pamilya po natin. Mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Kaya nga ang tanong, lagyan natin ng tanong. Ano kaya ang mangyari sa mga bagay? Kasi sa binasang talata sa nakasulat sa Sipanyas, Kabanata 1 sa talatang 2 hanggang 3, hindi kasama ang buong mundo Hindi kasama ang buong daigdig. Kaya nga, bigyan natin ng talata ang mga nakinig sa programa po natin, ang tatak ng Espiritu Santo, para sa kaligtasan ng tao, lalo na sa mga ginigiliw nating tagapakinig sa programa natin. Ngayon, ibigay natin sa kanila ang talata. Kapatid na Kili, meron ba po tayong mababasa sa Biblia, litra por litra, na ano ang mangyayari sa mga bagay? Ang tanong, ang mga bagay ba ay patuloy na mananatili na makikita po natin? O patuloy na hindi na makikita ng mga tao kahit kailanman? Meron ba po tayong mababasa sa Biblia kung ano ang mangyari sa lahat ng mga bagay? Mayroon kayo, Brad Macarayo, kasi ang lahat hindi daw manatili. Ito ang babasahin natin sa 1 Pedro sa Kapitulo 3 hanggang 4. Ito ang nakapahayag. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Sayo ngayon mga pakahinahon at mga pagpuyat sa panalangin. Kaya sa binanggit sa talata na nakasulat sa Biblia, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Merong kawakasan ng mga lahat na mga bagay na ginawa ng mga tao at mga bagay na nakikita natin ngayon sa daigdig natin ngayon. Sa nabasa po nating talata sa Biblia ay malapit ng mawakas sa buong daigdig. Kung babasahin ito, ang binasa sa kapatid na ministro, ang King James Version, pagbasahin ito sa ang salita ng Diyos sa 1 Pedro, Kabanata 4 at sa talatang 7, ganito na ang mabasa po natin talata sa Biblia. Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya nga, pigilin niyo ang sarili niyo para hindi
kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa panalangin ninyo. Nakakatakot mga giliw pong tagapakinig sa programa natin. Malapit ng katapusan sa mga bagay, malapit ng katapusan sa buong mundo, sa buong daigdig. Sino ang nagsabi? Ang banal na aklat. Kaya nga, ito ang palagi namin na dinala namin sa ere, nga paksa na napili namin para palagi na mapakinggan ng mga tao kung ano ang hula na nakasulat sa banal na aklat sa mangyari sa mga bagay, sa mga tao, at sa mga hayop, at sa mga ibon sa himpapawid, sa mga isda, at lalo na sa buong mundo o sa buong daigdig. Biblia na ang may sabi. Binasa lang sa mga ministro ng PIDM, maniniwala man kayo o hindi, wala kaming magawa. Kung wala kaming magawa, lalong walang nagawa ang banal na aklat. Kasi nasa banal na aklat, binasa namin. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, lahat na isinulat sa Biblia na mga hula, matutupad. Kaya nga, kung mayroon namang darating na halimbawa, mayroong kalamidad, mayroong bagyo na darating, ang payo ng gobyerno o pamahalaan, palaging mag-ingat tayo kasi mayroong parating na malakas na bagyo, halimbawa lang. Ang mga tao nakikinig sa balita, ang gagawin nila ay maghanda sila. Ano na kaya? Ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, lahat na hula na nakasulat sa Biblia, matutupad lahat. Ano ang mga talatang binasa po nating mga hula? Sa mangyari ng mga tao, sa mga bagay, sa mga hayop, sa mga ibon ng himpapawid, sa mga isda. Ililipuli ng Panginoong Diyos. Lahat na mga bagay, malapit na ang katapusan. Lahat na mga nakikita natin ngayon, malapit na ang katapusan, lalo na sa buong daigdig. Kaya nga palaging maghanda tayo, mga gilipong tagapakinig sa programa na ito. Wala nang pagkukulang ang mga ministro sa PIDM tungkol sa mangyari sa buong daigdig. Kasi palagi namin dinala namin sa pangangaral sa ere. Tuwing Sabado, makakaasa po kayo, mga giliw po naming tagapakinig. Mapakinggan po ninyo ano ang dapat gagawin ng tao bago mangyari ang araw ng paghuhukom. Ang layunin ng mga ministro ng PIDM, lalo na sa Espiritu Santo na nag-utos sa amin, na kailangan alam na malalaman ng mga tao kung ano ang gusto ng Panginoong Diyos na tatanggapin, na ibigay niya sa mga tao para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghuhukom. Kaya nga patuloy po tayo na susuriin po natin ang banal na aklat sa pamamagitan ng mga talata na nakasulat sa Biblia kung ano ang dapat gagawin ng tao at ano ang mangyari sa buong daigdig at sa mga tao at sa lahat na nandito sa buong mundo. Kaya nga, ano ang tawag sa araw na ito? Yung binanggit ni Apostol na si Pedro, katapusan sa mga bagay, lahat na mga bagay, katapusan sa buong daigdig, katapusan sa buong mundo. Ayon ni Apostol nga si Pablo, kasama po na lingkod ng ating kasama po ni Apostol Pedro na tagapaglingkod ng ating Panginoon Jesucristo. Sinabi niya, yun ang araw ng paghuhukom. At walang ni isa man na tao na hindi humaharap sa paghuhukom nga gagawin ng Panginoong Diyos dito sa buong sanglibutan. Meron ba po tayong katunayan nga mabasa po natin sa banal na aklat, kapatid na Abilino? Opo, kapatid na Makarayo, meron tayong mababasa. Lahat ng bagay ay may katapusan. Hindi lang bagay, kundi sa buong sanlibutan. Dito po natin mababasa sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 19. Ito po ang nakasaad. Dito natin mabasa sa King James Version. Ito po nakapahayag. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan
Yaon ay sinasabi ng nangangasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Maliwanag po ayon sa sinabi ni Apostol na si Pablo at binasa sa kapatid po na ministro, kapatid na Abilino, na ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim sa paghahatol ng Panginoong Diyos. Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Ang binasa niya ang King James Version Tagalog. Babasahin ko po ang aklat ng ang translation na ang salita ng Diyos sa Roma 3:19 sa ganito na talata. Ngayon alam natin na ang lahat ng sinasabi ng kautusan ay para sa ating mga Hudyo na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Parang walang maidahilan ang sinuman na hindi siya dapat parusahan. Ang lahat ng tao sa mundo ay mananagot sa Diyos. Lahat ng tao sa buong mundo mananagot sa Diyos dahil mapasa ilalim ang buong daigdig sa paghahatol na ibinaba ng Panginoong Diyos. Nahahatulan niya ang lahat ng mga tao at ang lahat ng mga tao ay haharap sa gagawin na paghahatol ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga tao dito sa mundo. Matuwid man o hindi, masama man na mga tao ay haharap pagdating sa araw ng paghuhukom. Meron ba po tayong mababasa para mapatunayan po natin dyan sa banal na aklat, kapatid na Louie? Meron po kapatid na makarayo at ito po ay mabasa natin dito sa 3:17 ng Ecclesiastes. Ito po ang nakasaad o nakapahayag. Sinabi ko sa puso ko, hatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama. Oo. Ito ang Sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Oo. Ito ang katunayan na pagdating sa araw ng paghuhukom, hahatulan ng Panginoong Diyos. Haharap ang lahat ng mga tao, matuwid at masama, doon sa paghahatol na ibaba ng Panginoong Diyos sa mga tao dito sa buong sanlibutan. Kaya nga dapat paghandaan po natin, mga giliw po na tagapakinig, sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ano kaya ang mangyari? Ano kaya ang mangyari sa buong daigdig pagdating sa araw ng paghuhukom? Ito ang tanong na bibitawan natin sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ang tanong po, ano ang mangyari sa buong daigdig pagdating sa araw ng mga tao at sa lahat na nandito sa sanlibutan at sa langit at sa lupa? Ano kaya ang mangyari? Dito po sa aklat ng 2 Pedro, Kabanata 3 at sa talatang 5 hanggang 7, 10 hanggang 12. Ganito po ang nakasaad. Mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Ganito po ang nakasaad. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At nasa pamamagitan din nito, ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Kuminto po tayo dyan sa talatang 6. Ang nabasa po natin sa Biblia na ang buong sanglibutan ay inapawan. Ang sanglibutan inapawan ng tubig ay napahamak. Yun ang nangyari na hinatulan noong panahon ang sanlibutan, ang mga tao at ang mga merong maraming nakatira dito sa sanglibutan na ito. Ang ginawa ng Panginoong Diyos ay hinatulan niya, napahamak ito At ang nangyari, inapawan ng tubig ang balat ng lupa. At ang kalagayan ng sanglibutan ngayon na kinalalagyan natin ngayon dito sa city, ngunit ang sangkalangitan ngayon
at ang lupa ay sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Ibalikan po natin ang sipan niya. Sa binasa po kanina, lilipulin ng Panginoong Diyos ang mga tao, lahat ng mga bagay, ang mga hayop, at ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga isda sa dagat, at lalo na ang buong daigdig. Nabasa po natin sa Biblia, ang sanglibutan ngayon ay itinataan sa apoy at itinaan ito sa araw ng paghuhukom para lilipulin ng Panginoong Diyos ang mga taong masama. Iyon ang nabasa natin sa Biblia. Kaya nga, ang binanggit niya apostol nga si Pedro, sa unang Pedro 4:7, nabasa po natin sa Biblia kanina. Ano ang nabasa natin sa Biblia? Malapit na ang katapusan sa buong daigdig o sa buong sanglibutan. Sa buong mundo. Ano ang mangyari sa mundo o sa buong daigdig na kinalalagyan natin ngayon? Sa 10 hanggang 12 ang babasahin po natin na talata sa nakasulat sa Biblia. Data po. Darating ang araw ng Panginoon ng nagaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang magagawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ang mga bagay na ito ay mapupugnaw sa ganito. Ano ngang anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay ang pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas at mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ganito po ang nakasulat sa Biblia, mga giliw po naming tagapakinig sa programa na ito. Ang mangyari sa buong daigdig pagdating sa araw ng paghuhukom ay mapupugnaw ito sa matitinding init. At ang nabasa natin sa nakasulat sa Biblia, ang kalangitan at ang lupa ay pawang masusunog. Sa sobrang matitinding init mapupugnaw ito, lalo na sa mga bagay na nakikita natin ngayon. Mga bagay na ginawa ng mga tao at mga bagay na nakikita natin ngayon na ang Diyos ng Panginoon ay nagawa nito. Ano ang mangyari? Ang mangyari sa buong daigdig patungo sa katapusan. Malapit na ang katapusan sa buong daigdig. Malapit na ang katapusan sa lahat ng mga bagay. Ito ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Pero, kung ito ang mangyari sa buong daigdig, mayroong layunin o nais ang Panginoong Diyos na makamtan ng tao dito sa buong daigdig. Hahatulan man ng Panginoong Diyos ang buong daigdig, ang mga taong masama na hindi niya binigyan na mailigtas pagdating sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, ang nais ng Panginoong Diyos, ito ang dapat malalaman po natin o malalaman ng mga tao na mayroong nais ang Panginoong Diyos. Gusto niya na ang lahat ng mga tao ay makarating o makatagpo sa katotohanan at makatanggap ng kaligtasan. Kasi nais ng Panginoong Diyos, lahat ng mga tao, hindi lang isa hindi lang 2, 3, 4, 5 ang nais niyang maligtas. Lahat ng mga tao gusto ng Panginoong Diyos na maliligtas pagdating sa araw ng paghuhukom. Mayroon pa po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na GM, para mapatunayan po natin na totoo ang sinabi natin dito sa programa po natin.
Meron po talaga tayong mababasa, kapatid na makarayo. Ito po, basahin natin sa 2:3 hanggang 4 ng unang Timoteo. Ito po ang nakasulat. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos, na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kalam ng katotohanan. Ito ang nabasa po sa nakasulat sa Biblia. Ang ikabubuti at kinalulugod ng Panginoong Diyos na ang lahat ng mga tao nais niya na makarating ng kaligtasan at malalaman ng mga tao ang katotohanan. Ito ang nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Kaya nga, ito ang na magsikap ang tao, hahanapin ang katotohanan at sa matagpuan ng mga tao ang kaligtasan na binigay ng Panginoong Diyos sa mga taong bibigyan niya ng kaligtasan. Ano kaya? Mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, ang kaligtasan na tinutukoy sa talata na binasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Para malalaman po natin, kukuha tayo ng isang halimbawa na meron nang nangyari na hinatulan ng Panginoong Diyos ang mga tao dito sa mundo, lahat na nagawa ng kasamaan. Ano ang ginawa ng Panginoong Diyos? Nangyari na noon pa, meron nang hinatulan, meron nang nangyari na panahon na hinatulan ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga tao na nagawa ng mga masama. Pati na ang mga hayop, pati na ang mga ibon sa impapawid. Pero hindi kabilang noon ang mga isda sa ilalim sa tubig o sa karagatan. Dahil noon, ang ginamit ng Panginoong Diyos, makikita natin sa binanggit ni Apostolo si Pedro, lahat ng balat ng lupa, inapawan ng tubig. Hinatulan ng Panginoong Diyos. Pero, ang sanglibutan natin ngayon, itinataan ito, iningatan ito, itinataan ito sa araw ng paghuhukom, sa paglilipol ng mga tao na nais niyang lilipulin dito sa buong sanglibutan. Kaya nga, ano kaya ang ginawa ng Panginoong Diyos? Wala bang kaligtasan? Ito ang tanong. Wala bang kaligtasan na binigay ang Panginoong Diyos noong hinatulan niya sa pamamagitan ng tubig? Nililipol niya ang lahat na hinatulan niya ng mga tao. Ang sagot, mayroong kaligtasan na binigay ang Panginoong Diyos. At ang nakakaalam sa kaligtasan na ito, walang iba kundi sinuwi. At ang mga taong sinabihan, kaya lang, hindi nila tinanggap. Hindi sila nakikinig kay Noe. Pero patunayan po natin sa nakasulat sa Biblia. Mayroon bang mabasa po natin sa Biblia na noong hinatulan ng Panginoong Diyos, ibaba niya ang paghahatol niya sa mga tao dito sa balat ng lupa, mayroong binanggit niya na kaligtasan at mayroong taong binigyan niya ng kaligtasan. At ang tanong, ano ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoong Diyos noon? Ngayon, patunayan po natin, susuriin po natin sa Biblia, kapatid na Diyon. Mayroon bang kaligtasan na binanggit ang Panginoong Diyos nung mayroon siyang balak na hatulan niya ang buong sanglibutan at bago nangyari ito, ang paghuhukom sa mga tao na nagawa ng mga masama noon? Ano ang kaligtasan na binigay ng Panginoong Diyos noon? Atin lang babasahin dito sa nakasulat sa Biblia, kapatid na makarayo, sa Hebreo 11:7. Sa pananampalataya, si Noe nang paunawa ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. Na sa pamamagitan nito, hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapamana ng katwiran
na ayon sa pananampalataya. Maliwanag po, mga gili pong tagapakinig sa programa na ito. Si Noe, sa pananampalataya niya doon sa Panginoong Diyos, binigyan ng Panginoong Diyos ang paunawa para malalaman ni Noe ang mangyari tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Dala ng banal na takot ni Noe ay naghanda ng isang daong kasi sinabihan siya ng Panginoong Diyos upang maliligtas ang kaniyang sarili at ang buong sambahayan niya. At sa pamamagitan nito ay hinatulan ng Panginoong Diyos ang buong sanglibutan. At si Noe ay naging tagapamana ng katuwiran sa pananampalataya. Iyon ang nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Kaya ang tanong natin, wala na bang kaligtasan na binigay ang Panginoong Diyos noon? Ang sagot sa banal na aklat, mayroon. Ano ang binigay? Ibinigay ng Panginoong Diyos sa tao para maligtas ang sarili niya. Ang tinutukoy natin na tao, ang tagapaglingkod niya, si Noe. Para maligtas ang sarili ni Noe at ang buong sambahayan niya, inutosan niya si Noe na magawa ng isang daong o barko. Ito ang nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat. Ngayon, ano ang ginawa ni Noe? Tinupad niya ang sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya para maligtas ang kasarili niya at ang buong sambahayan niya. At ano pa ang ginawa ni Noe? Nangangaral si Noe sa katuwiran para malalaman ng mga tao ang mangyari sa buong daigdig sa layunin ng Panginoong Diyos na lilipulin niya lahat ang mga taong nagawa ng masama noon. Meron pa po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Jezreel, na si Noe, isang mangangaral o isang mangangaral sa katuwiran. Meron pa po tayong mababasa sa Biblia. Meron po kapatid na makarayo at si Noe at ang 7 pang mga tao na naniniwala. Sila lang yun ang nakaligtas sa ibabaw ng tubig. Ito po ang nakasaad sa pangalawang Pedro, Kabanata 2, talata 5. Ito po ang ating mababasa. Ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapwat, iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran, ng kasama ng ibang 7 pa, noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. Maliwanag po sa binasa sa kapatid na ministro na ang dating sanglibutan hindi pinatawad ng Panginoong Diyos. At iningatan si Noe. Sino nag-ingat? Ang Panginoong Diyos na tagapangaral ng katuwiran na kasama ng ibang 7 pa noong dalhin ang paggunaw sa sanglibutan ng masama. Ano ang ginawa ng Panginoong Diyos? Hinatulan ang buong sanglibutan sa pamamagitan ng baha o gunaw. Nililipol ng Panginoong Diyos ang lahat na mayroong mga hindi tumanggap, inililipol ng Panginoong Diyos. At ang ginawa, ibinilang, isinulat sa Biblia ang bilang. 7 ang kasama ni Noe, si Noe ay pang-8. Sino sila? 4 na babae, 4 na babae, 4 na lalaki. 8 sila lahat eh. Sino sila? Si Noe, una. At ang ikalawa, ang asawa ni Noe. Meron silang anak na 3 na lalaki. At nag-asawa ang 3 kaanak na lalaki. Ito ang nabilang po natin. 8 lahat. Kasi binilang sa banal na aklat eh. Isinulat sa banal na aklat. Si Noe at ang 3 ka mga anak niya, 4 sila. At ang mga asawa sa mga anak niya, 3 ka babae, pang-4 ang asawa niya. 8 sila lahat. Nakaligtas pagdating sa araw na hukom. Kasi nakikinig sila ng Panginoong Diyos. Bago nangangaral si Noe, ginawa ni Noe ang katuwiran sa paningin o sa pananaw ng Panginoong Diyos. Kaya nga nagbunga ito.
Ano ang bunga? Sa paggawa niya ng katuwiran. Nagbunga ito ng kaligtasan. Binigyan siya ng Panginoong Diyos ng kaligtasan. Ano ang kaligtasan? Daong o barko ang ibinigay ng Panginoong Diyos sa kanya para maligtas ang sarili niya at ang buong sambahayan niya. Kaya nga, iyon ang ginawa ni Noe. Dapat gagayahin ng mga tao, lalo na sa panahon natin ngayon. Mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Kaya nga, patuloy po tayo. Ano ang ginawa ng mga tao? Bakit 8 lang ang bilang sa nabasa pong talata sa nakasulat sa Biblia? 8 lahat. Dahil maliban sa 8, sila lang ang nailigtas. At ang iba naman na napakinggan nila ang pangangaral ni Noe na kailangan ang tao magawa ng katuwiran, hindi ginawa ng tao, pinalabas nila sa kabilang tainga, at ang nangyari, hindi nila tinanggap, hindi nila pinakinggan si Noe. Ang nangyari sa kanila, nagdulot ng kapahamakan. Pagdating sa araw ng pag-uukom, nililipol ng Panginoong Diyos lahat na hindi nakapasok sa loob ng kaligtasan, na ang kaligtasan ay ang arka noon. Mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Yun po ang totoo, mga giliw po na tagapakinig. Maniniwala man kayo sa amin o hindi, wala kaming magawa. Pero yun ang katotohanan na nabasa po natin sa banal na aklat. Ngayon, kapatid na Kili, puntahan na po natin. Meron na po tayong katunayan na mabasa po natin sa Biblia na hindi tinanggap ng mga tao ang pangangaral ni Noe, at ang tumatanggap ay si Noe lang at ang buong pamilya niya. Meron ba po tayong mabasa sa Biblia? Meron kayo, Brad Macarayo. Ito ang prueba atong babasahin sa unang Pedro, sa kapitulo 3, ang versikulo 20. Nagkanayon. Na lang unang panahon ay mga suwail ng mga magpapahinungod ng Diyos ay manatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihanda ang daong na sa loob nito kaunti lang sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. Sa nabasa po sa nakasulat sa Biblia, maliwanag o malinaw, mga giliw pong tagapakinig sa programa na ito. 8 katao, kunti lang sila. Kaunti lang ang nailigtas noong nangyari ang paghatol ng Panginoong Diyos sa mga taong gumagawa ng masasama noon. 8 lang ang nailigtas dahil sila lang ang naniniwala ng kaligtasan, na ang kaligtasan nito noong mga panahon na ito, mga panahon na yon, ay ang daong o arka. Yon ang nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Ipinakita ba sa banal na aklat ang mga kadahilanan bakit hindi sila naligtas sa paghatol ng Panginoong Diyos sa mga taong masama noon? Ipinakita. Ayon ng ating Panginoong Kristo, binanggit ng ating Panginoong Kristo maraming mga dahilan, maraming idinahilan ng mga tao bakit hindi sila nakapasok ng kaligtasan, na ang binanggit po natin na pagpasok, kung pumapasok sila sa loob ng daong o arka, tiyak na maligtas sila. Pero hindi nila ginawa ang sinabi ng Panginoong Diyos na sinabi ni Noe sa kanila noong nangangaral si Noe sa mga taong kaharap niya noon. Kasi sa mga araw na yun walang mga ni isa man na makikita natin ngayon kagaya ng mga radio station. Wala pa. Kagaya ng YouTube, sa Facebook, hindi pa nakikita si Noe. Wala pang mga kagamitan noon ang ginawa lang nila sa tagapaglingkod ng Panginoong Diyos, sa mga tao na kaharap nila, yun lang ang makakarinig sa sinasabi nila tungkol sa kaligtasan, at ang mga tao na sa malapit sa kanila na maririnig ang boses nila. Yun lang ang makakaalam noon. Pero hindi kagaya ngayon, kami lahat, ang mga kasama ko ngayon, halos lahat sila galing sa Cotabato. Ang mga kasama ko na mga kapatid na mga ministro, ngayon na yung pangangaral na ito. Kaya nga,
kahit na dito kami sa himpilan ng Kabusis Power Radio, maraming mga tao na makakita sa programa at makakarinig sa programa na ito dahil nasa moderno na tayong panahon ngayon. Marami ng mga radio station, makita na tayo sa Facebook at sa YouTube. Kung i-search nila ang PIDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, PIDM Universal, ay makikita na nila, lalabas na ang programa po natin na makita sa YouTube, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. At sa mga palaging nagsubaybay sa programa na ito, sa Power Radio, kahit na dito sa Kidapawan, sa Ronda FM sa Teleradio, sa oras alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing linggo, kagaya nito sa ginawa natin ngayon na pangangaral. Ito po, mga giliw, inaalay po namin sa inyo, mga giliw po naming tagapakinig, ang lahat na mga programa po namin upang malalaman niyo ang kasiguruhan para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghukom. Kaya ngayon, puntahan natin sa nakasulat sa Biblia. Kapatid na Jason, pinakita ba ang mga kadahilanan diyan sa banal na aklat? Bakit hindi sila nailigtas pagdating sa araw ng paghuhukom nung hinatulan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng baha o gunaw sa panahon ni Noe? Ano ang mga kadahilanan na binanggit ng ating Panginoong Hesukristo? Atin lang pong babasahin dito sa Lucas 17:26 hanggang 29. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. Datapwat ng araw nang umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat. Ito ang mga kadahilanan binanggit ng ating Panginoong Hesukristo ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe. Ayon sa binanggit ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga kadahilanan ng mga tao nagsikain sila, nagsisiinom sa mga ipinagbawal ng Panginoong Diyos, sila'y nangag-aasawa at sila'y nangagpaasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang pagunaw at nilipol silang lahat. Yon ang nangyari. Gayon din ang nangyari sa mga kaarawan o sa mga araw ni Lot. Nagsikain ang mga tao, nagsiinom, sila'y nagsibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. Pagdating sa nung umalis na si Lot sa Sodoma, ay umulan sa langit, mula sa langit ang apoy at asupre. Nilipol ang lahat ng mga tao sa dalawang lugar, Sodoma at Gomora. Yun ang mga kadahilanan bakit hindi sila nangaligtas noon. Kaya nga, yung mayroon pa tayong hinaharap, mga giliw po naming tagapakinig. Ano ang hinaharap natin? Hindi hanggang lang ng ginawa ng Panginoong Diyos sa mga araw ni Noe, ang paghatol ng mga taong masama. Mayroon pa tayong haharapin. Babasahin ko ang katunayan, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 24 at sa talatang 21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malalaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyari kailanman. Ito ang katunayan, mga giliw po naming
tagapakinig, mayroon pang hinaharap natin darating malaking kapighatian. Kaya nga dapat maghandaan po natin. Hindi pa nangyari ito buhat noon hanggang ngayon. Sino ang nauna? Si Noe o ang mga apostol na mga tagapaglingkod ng ating Panginoon Kristo? Nauna si Noe. Kaya nga nangyari na ang paglipol ng Panginoong Diyos sa pamamagitan sa baha o gunaw, ang balat ng lupa, hinatulan ang mga tao. Kaya nga, ito ang katunayan, maliwanag na hindi pa ito nangyari, hindi pa nararanasan dito sa balat ng lupa sa buong mundo. Pero, yung binasa po nating hula na mangyari na katapusan sa lahat ng mga bagay o sa buong daigdig o sa buong sanglibutan, haharapin natin ito. Papayag man tayo o hindi, mangyari ito, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga dapat tayo maghanda. Mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Bago mangyari ang paghatol sa buong sanglibutan, ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, mayroong mga palatandaan na malapit na tayo, patungo na tayo sa malaking kapighatian, araw ng paghukom, katapusan sa lahat ng mga bagay o sa buong daigdig. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Abilino? Meron po, kapatid na Makarayo. Ganito po ang ating mababasa sa Mateo 24, 6 hanggang 8. Makarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangan na mangyari na mga ito. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sa 7, sapagkat magdigmaan ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Sa 8, ang lahat ng ito ay pasimula lamang ng mga paghihirap na darating. Maliwanag po, mga gili po na tagapakinig sa programa na ito na mayroong mangyari na malaking kapighatian, pero bago ito mangyaring malaking kapighatian o darating ang malaking kapighatian, mararanasan ng tao ang mga palatandaan. Makarinig tayo ng mga digmaan sa iba't ibang bansa. At mangyari ang mga lindol at mga tagutom. Yun ang nabasa po natin sa nakasulat sa banal na aklat. Dahil ang buong sanglibutan, ang balat ng lupa ay nilalamon ng sumpa na napasa ilalim sa sumpa ng Panginoong Diyos. Ito ang mababasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia na ang buong sanglibutan ay nilamon ng sumpa ng Panginoong Diyos, kapatid na Louie? Meron po, kapatid na Makarayo. At ito po ay mabasa natin dito sa Isayas, sa kanyang kabanata 24 at sa talatang 6. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangagilan ang tao. Ito na ang katunayan na nilamon ang nilamon ng sumpa ng Panginoong Diyos ang balat ng lupa. Kaya nga, tiyak na masusunog ang lahat na nagawa ng masama. Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Kaya nga, kung mayroong mga tao na sa isip nila mayroong katanungan, kung binanggit ninyo ang katapusan ng mga bagay at katapusan ng buong sanglibutan, alam ba ninyo kung kailan ito mangyari? Ang sagot po namin, walang nakakaalam. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya gagawin ang araw ng paghukom. Kailan ito mangyari? Walang ni isa sa atin na nakakaalam. Ang ibinigay lang sa Panginoon sa atin na malalaman po natin ang nakasulat sa Biblia at matuklasan po natin na mayroong itinakda ng Panginoong Diyos na araw ng paghukom na dapat tayo maghanda. Mga agiliw po na tagapakinig sa programa na ito. Ngayon, patunayan po natin sa Biblia.
sino ang nagbanggit yan? Na hindi ito nalalaman ng mga tao kung sino-sino ang mga tao. Diyos lang ang nakakaalam. Mayroon ba po tayong katunayan, kapatid na GM? Meron po tayong katunayan, kapatid na makarayo. Ito po ay basahin natin sa 24:36 ng Mateo. Ito po ang nakasulat. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ito ang katunayan, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Kaya nga, nilamon ng sumpa ng Panginoong Diyos ang ang balat ng lupa at nangasunog ang mga tao na nandito sa balat ng lupa at ang buong sanglibutan sa binasa po nating talata sa 3:5 hanggang 7, 10 hanggang 12 sa ikalawang Pedro. Ngayon, babasahin po natin, saan ang tinutukoy na sumpa na makasusunog sa lahat na mga bagay at sa buong daigdig at sa mga tao na nandito sa buong sanglibutan. Dito po, babasahin ko ang unang hula, sa King James Version, yung sa Bugna 11:14, sa pagkakasali na po sa wikang Pilipino. Ganito po ang nakasaad. Nakaraan ang ikalawang sumpa. Narito ngayon, nagmamadali ang ikatlong sumpa sa lalong madaling panahon. Maliwanag po sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, sa Bugna 11:14, sa Cebuano King James Version, at isinali na po natin sa pagbasa sa wikang Pilipino, ikalawang sumpa nangyari at ang hinaharap natin na mangyari sa buong daigdig pagdating sa araw ng paghukom. Yun ang ikatlong sumpa na mangyari na hinaharap po natin ngayon. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, malaking kapighatian. Yun ang nabasa po natin na talata na nakasulat sa Biblia. Kapatid na John, ano ba ang tinutukoy na ikatlong sumpa na mangyari na hinaharap natin ngayon? Atin lang babasahin sa Isaiah 42:25. Ito ang nakasaad. Kaya't ibinugso niya ang kanyang sa kanya ang pusok ng kanyang galit at ang lakas ng pakikipagbaka at isinusulan siya ng apoy sa palibot. Ngayon may hindi niya naalaman at sinunog siya. Gayon may hindi siya nagalak ng kalooban. Kaya nga, ang tinutukoy na ikatlong sumpa ay ang ikatlong digmaan. Nangyari na ang unang digmaan sa 1914, July 27, 1914. At nangyari ang ikalawang digmaang pangdaigdig sa September 1 sa 1939 hanggang 1945. Ito ang ikalawang digmaang pangdaigdig. At ang ikatlong digmaang pangdaigdig ay hinaharap natin ngayon. Pagdating, tiyak na ang mangyari ay masusunog ang lahat ng dito sa sanglibutan. Kaya nga, ang Biblia ang binasa po namin sa nakasulat sa Biblia. Kaya nga, mga kaibigan at mga giliw pong tagapakinig sa programa po namin, ang tatak sa Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, mahalaga po sa buhay natin ang banal na Espiritu Santo. Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo sa The Passion Translation sa John chapter 14 verses 15 to 17 ay tagapagligtas ang Espiritu Santo. Kaya nga, ang nagsabi, ang ating Panginoon Jesucristo, kaya nga ang gagawin ng Espiritu Santo, magbigay siya ng mga bagay sa mga tao. Naglilingkod sa Kanya. Sa ang salita ng Diyos sa Juan 14:26. At ang isa sa mga pinaka-importante na ibinigay ng Panginoong Diyos, ang mga salita na ibinigay niya para sa kaligtasan. Sa Efeso 6:17, para maligtas ang tao pagdating sa araw na paghuhukom sa mangyari na digmaan o sa tagutom o sa kamatayan sa Hub 5:20. Kaya nga mahalaga ang paglilingkod sa Espiritu Santo na mabasa sa Roma 7:6 at makatanggap ang tao ng panalangin para yun ang gagamitin sa mga tao tuwing magdasal ang tao para
na ililigtas ng Panginoong Diyos parating sa araw ng paghukom. At kailangan nga ang tao matatakan sa tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan sa Efeso 4:30, at ang mga tao na ililigtas ng Panginoong Diyos pagkatapos na ang tao ay matatakan ng tatak ng Espiritu Santo, dadalhin ng Panginoong Diyos sa bagong langit at bagong lupa na doon nananahan ang mga taong matuwid. Mga giliw po namin na tagapakinig sa programa na ito, sana mayroon kayong nakukuha na mga aral sa paksa na ito. Wala naman kaming oras, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. At ako naman po si Junel Inerlan. At ako naman po si Lucio Lopez Jr. At ako naman po si John Minard Magalso. At ako naman po, kapatid na Louis Dueñas. At ito naman po yung lingkod, Brother Abilino Nabalitan Jr. Ito naman si Berkile Encipido. Ito naman po si Jason Lopez. At ito naman po yung kapatid Jisrael Macarayo. Kami pong lahat ay taos pusong nagpasalamat at magandang gabi at salamat sa inyong pakikinig